Okay guys, so we are here at Tusog Shop. Ayan si Chrissy, laman ng Tusog Shop. So may ginagawa na naman sila. Sinabi ko kay Miguel, magpapalit kami ng engine support. Ayan, nag-hard race tayo ng engine support. Kasi hindi ko na kaya yung vibration ng hashboard. Mayanig masyado, maalog masyado, maraming lumuluwag. Kaya sabi ko, papalit ako. Naghanap ako ng OEM na SAR Plus. Eh wala akong makita. Buti lang meron si Alu, si Frank Motors ng hard race. So yun, nakakuha tayo ng hard race for Chrissy. Okay guys, so pinasara na natin yung Tusog Shop para matutukan na nila yung si Chrissy. Ayan, sarado na yung gate, bawal na. Ganun tayo ka-love ni Tusog. Pinagbibigyan tayo ng mga ganyan, no? Dirty, IACV. This is IACV sa nagko-control sa pasok ng hangin pag naka-aircon ka. Ano ibig sabihin ng IACV? Comment nyo down below. Intake air control valve. Ayan, sinabi niya na. Wala na kayo. Nauna na si Miguel. So from time to time, maintenance ng mga ganitong sasakyan. B-series, D-series, di ko alam kung sa ibang series na yan, pero ito, linis dito, nandito yan. Nahanap mo siya dito sa likod ng intake manifold. And also, you clean the throttle body. Inaalis mo yung throttle body, tapos lilinisin mo yung mga butas niyan para makahinga siya na maayos, para makapag-idle siya na maayos. Usually, nagkakos niyan yung up and down na idle, unstable na idle, mga ganun. Or na maski pag pumitik yung aircon mo, nag-on, nag-automatic, babagsak siya na parang mamamatay siya. So, pwedeng possible yun yung magisira nyo. Para naman, kasi sinisita tayo ni Tusog na, si Tusog lang daw informative eh. Pag si M-Clicks vlog daw, puro kalokohan lang. So, yan. Ngayon, meron kayo natutunan sa akin. Shout out kay Coilover Jacket. Ayan o. Pinoprotektahan niya yung coilover natin sa dumi eh. Ayan, tignan niyo yung dumi. Pag ito, tinignan mo sa loob, ayan o. Malinis. Shout out Coilover Jacket Manila. Inikpitan na ni Max yung ating engine support. So ito, OEM, hindi siya hard race kasi yung set ng hard race na nakuha natin kay Al is pang automatic ata yung isa. Kaya hindi nag-fit dito sa manual. Kaya nag-ano lang tayo na replacement here. Tapos yung likod, hard race rin yan. Eventually, kasi ang setup ng support natin before, Hasport na fabricated tong dito sa belt side tsaka sa tranny side, pero yung likod OEM lang. Tapos before wala siya nung torque mounts dito, so nilagyan na rin natin kasi kung hindi ka nakasolid kailangan mo yan. Although maski nakasolid ka pwede mo pa rin lagyan, pero may option ka na hindi mo na ilagay. So ngayon hindi na tayo nakasolid, so kailangan natin maglagay ng torque mounts. Asan yung Hasport natin? Jasport. Jasport? Ayan o. Fabricated lang. Gulong ng truck man yan. Dalawa yung naka-solid. Yun yung nagpapa-vibrate. Yun yung pinalitan natin ngayon. Itong dalawang to. Tapos nagdagdag tayo dun sa ilalim. May pinapakita sa atin si Miguel. Ano yung high comp mong single cam? Panis. Cute eh. Ang liit ng piston. Cute! Motor yan? Makina Ihahabol natin sa ano? Ha? Makina ng motor yan? Saan yan? Sa click. Ha? Cute eh, lit eh. Habol mo saan? Sa December. Tingnan mo yung itsura ah. May head na yan. Harness na lang, tsaka ECU. Ano bibigay natin kay Miguel pag napaabot niya ng December yan? Comment nyo na kung ano yung bibigay natin kay Miguel pag napaabot niya ng December yan. Ayan ah, tingnan mo yung itsura ah. Ano pecha na kayo? Baka mamaya wala na siyang trabaho magawa dito. Puro yan na lang gawin mo ha. Hindi. May head yan, naka-ready na sila. Naka-ready pala. Nagtatawa na ako ni Miguel. Gusto ko daw bunutin yung makina. Kasi gusto ko bunutin siya para ma-check na lahat. Hindi yung kapa-kapa pa tayo. At least pag binuksan na natin yan, alam na natin kung anong lagay. And ituturbo natin siya. Ay. So ito yung sinasabi kong torque mount sa ilalim. Yan yun. Pwedeng wala, pwedeng meron pag nakasolid ka. Pero pag hindi ka nakasolid, kailangan meron yan. So yan, itsura ng ating Chrissy sa ilalim. So na-fit na nila yung
axle natin. Hopefully hindi na siya tumagas. Tapos nakabit na yung mga engine support. Hopefully hindi na rin siya ma-vibrate na sobra na nakakairita. Tapos meron tayong piepisahin sa EJ ni Tusog. Akala niya yung sa akin yung magiging spare parts. Hindi, yung sa kanya yung magiging spare parts. Yan, yung aircon vent niya maayos pa compared sa atin. Since may aircon tayo, sira-sira na hindi ko matutok na maayos. So kakabit natin to dyan para matutok natin maayos yung aircon natin. Nagsisimula na yung bulutong. Tapos marami rin sa bubong. Carbon roof tayo para hindi na bumalik bulutong. Pwede mong carbon na rin to para hindi na bumalik yung bulutong. Ganito ang buhay talyer. Kumbaga may project car ka, sanay ka na sa talyer ka, tambay-tambay ka lang, ikot-ikot ka, panoorin mo habang gumagawa sila. Yan. Hindi tayo nakikigawa ngayon kasi ayoko magdumi para makapag-video-video lang tayo. 'Di ba? Ikaw, anong kwento ng buhay talyer mo, ha? Gaano katagal ka ng buhay talyer? Pag naka-Honda ka, sure, buhay talyer yan. So, ito na. Sa start na natin. For sure, ramdam na agad natin difference nung naka-Hasport siya tsaka sa hindi. Kasi dati pag in-start mo pa lang talagang steering wheel ko yanig na yanig eh. Oh. Ganyan, oh. Ganyan. Ngayon, tingnan natin. Oh, na-lesson na, oh. Ayan, oh. Hindi na yumayanig. Magandang picture to sana kung naka-preno tayo. Kasi hindi tayo naka-preno ngayon. So palit bubong na kasi tong atin. Yun nga lang, ewan ko ano nangyari. Tingnan mo, humiwalay na to. Hala. Hindi na tatagal to. Magkano ba carbon roof? Para mapakarbon na natin to. Para mapaghandaan natin susunod na gastos. Carbon roof. Diba? Magkano kaya yun? Okay, we're back. Tapos na daw. Kasi umalis ako saglit, may pinuntahan ako. Ngayon, pagbalik ko, tapos na daw. Okay, road test. You know, wala nang yanig. Wala nang vibrate. Sobrang minimal na, sarap na dalhin. Mag-i-enjoy na tayo dalhin to. Konti-konti, susunod natin full exhaust para mabawasan yung ingay. So, yan. Pero yung vibration talagang hindi na siya nayayanig. Dati ganun eh. Ngayon tahimik na. So yan na, nahatid na natin yung ating fascia doon sa HQ. Kasama natin si Miguel, oh. Sarap na drive-in. Wala nang vibrate. Siguro kaya humiwalay yung bubong natin sa brace niya dahil sa vibration. Ayun, dito sa likod. Tingnan sa likod. Dito sa likod. Nakahiwalay na. Let's talk about the engine mount. Bakit nagsusolid ng engine mount? Yung pagsusolid ng engine mount, sa response ng engine, meron siyang effect. Kumbaga kasi, pag bumirit ka, pag normal engine mount, nagpe-flex pa siya ganun bago siya mag-transfer ng power sa transmission. Pag naka-solid ka, minimal lang yung flex niya, yung play niya. And also, kasi pag racing, naka-normal mount ka, madaling mabilis masira. Hindi niya kakayanin yung yanig-yanig na makina pag nagre-racing ka. Lalo na pag circuit, no? Kailangan naka-solid ka. Hindi naman kailangan. I mean, kung lagi ka nagsisircuit, kailangan mo yun. Pero kung from time to time lang, hindi naman basta-basta masisira yun. So, hopefully may natutunan kayo about engine mounts and the vibration. Hey, yung torque mounts mo pa. Yung torque mounts, nakita nila kanina. Nagdagdag, in-explain ko na rin kanina yun. So, yun. That's it. I guess, satid ko na si Miguel. Tapos, uwiin muna tayo. May lakad pa tayo mamaya.
Okay, since nagpapakabait ang Chrissy natin ngayon, nadala natin siya sa SMX, wala tayong naging problema doon. Sa EDSA pa tayo dumaan noon, so mukhang everything's all good. Wala nang tulo, hindi nagbabawas yung radiator. Pero ang naging problema natin that time is the rubbing. So ngayon, ipapa-align natin siya para mabawasan yung rubbing and maayos yung takbo niya diretso talaga. So tara, samahan niyo ako. Ipaayos natin to. Okay guys, so we're here at Goodyear ulit. Kung saan natin pina-align yung Montero natin. Ito, dala natin si Chrissy. Tulad na sabi ko, nagpapakabait siya ngayon. So kaya tuloy-tuloy na natin sana ang pagiging pagkabait niya. Bakit ba tayo nagpapa-align? Kasi yung alignment is very important para diretso yung gulong mo. Hindi siya kontra. Kasi pag kontra yan, medyo malakas sa gulong yan and hindi maganda yung takbo. Also, kailangan natin ipa-camber align para hindi na siya nagra-rub katulad nito. Ayan oh. Mahal ang gulong di biro ang presyo ng gulong. Ayan, may mga hiwa na nga oh. So, ka-camber align pa natin siya, medyo negative pa natin siya para hindi na siya mag-grab at magamit natin siya maayos para pag binibiritan tayo ng ibang tao, makakapatol na tayo tulad nung niloloko ko ni Tusog doon sa FD na yun eh. So, ngayon papaayos natin lahat para hindi na tayo magkaroon ng ganun. Pero tingnan nyo to, nasa likod ko. Napakaangas. Ayun, oh. Ganda. Diba? Ganda nun. So, mag-abang-abang muna tayo. Pang 20 pa daw tayo sa pila dito. Tulad na sabi ko, matagal talaga pila dito. Lalo na late na tayo dumating hapon na. So, abang-abang muna tayo. Initial natin na sukat wala kasi dumadaan si Kuya sa sensor. So yung likod nakaka-camber tayo ng negative 1.2. Kailangan ko pa siya i-camber na maayos, mas mapasok pa. Yung harap 2.5 tsaka 2 point something magkahiwalay. So babaguhin pa natin yung ulit yan. Papantayin natin or gawin ko kaya 2.5 lahat. So adjustment ng camber is madali lang naman sa likod kasi dito lang siya sa arm na to. So it's just sa arm dito sa taas ng trail arm. Sinisikwat lang yung galing sa ilalim. Yung sa harap yung medyo mahirap kasi kailangan nila iangat. Tapos pipihitin nila yung dalawang tornilyo sa upper arm. Kasi sa ganitong lower, medyo mahirap sikwatin yun. Sa likod madali lang, kaya mo kunin sa ilalim. Papa-adjust natin ng 2 yung likod, tapos 2.5 pantay yung harap. Yung final na adjustment natin. Okay, so para sa mga walang nagtatanong kung magkano inabot ang alignment natin, eto na. Yan. Plus tip syempre. Nag-tip tayo syempre. Nahirapan sila eh. Yan yung alignment natin. So, nagdo-double check na lang ata sila tapos uwi na tayo. Okay, so there you have it. That was a day, whole day of alignment lang. Yun lang yung nagawa natin buong araw. Wala na iba. Wala, ganun talaga eh. Pero sulit naman. Diretso na yung manibela natin. And hindi niya talaga tinigilan hanggat makuha niya yung gusto niyang, yung tamang alignment. Yun ang kinagandaan talaga doon. So highly recommended talaga doon sa Goodyear. Kung sakaling kailangan nyo magpa-align, lalo na pag camber alignment, subukan nyo doon. Dito lang yan sa Marcos Highway, tabi ng Shell at Kenny Rogers.